Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Ilang bisita sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City, hindi alintana ang baha sa mga puntod para madalaw ang mga yumaong kaanak. Ilang bumisita sa sementeryo sa Calasiao, Pangasinan, nadulas at nakaranas din ng alta presyon. Video ng isang Korean national na nakipaghabulan sa otoridad matapos makitang walang saplot habang nakapark ang sasakyan sa Clark Freeport Zone sa Pampanga, viral sa social media. At Halloween display sa gilid ng kalsada, agaw atensyon sa Mariveles, Bataan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan sa sitwasyon sa mga sementeryo sa Hilaga at Gitnang Luzon ngayong undas. Ilang bisita sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City, hindi alintana ang baha sa ilang bahagi ng sementeryo. Nakatutok doon, live si Claire Lacanilaw Dungca. Claire? Chris, mula sa entrance point ng sementeryo, mahigpit na ininspeksyon ng otoridad ang mga dala ng mga bisita sa sementeryo ngayong undas. Ngayong araw, November 1, dumagsa ang mga bisita sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City. Pahirapan ang pagdalaw ng mga bisita dahil may mga puntod pa rin na lubog sa baha. Pero hindi ito alintana ng ilan. Ang mahalaga raw, madalaw at maipagdasal ang yumaong mahal sa buhay. Okay lang naman. Basta nakadalaw ako sa mga mahal ko sa buhay, okay lang. Kahit na ganito ang sitwasyon, okay lang naman, masaya din. At least nakadalaw kami. Pinasadya na po nila yan eh. Kasi talagang bahayin po dito sa pwesto na ito. High tide lang, ulan lang, baha na agad dito. Dahil sa baha, may nagpaparenta ng bota sa sementeryo. Baha kasi baka maputik yung baka madulas pa sila o matusok ng mga bubog, ganun. Kaya nagpaparenta kami pang samantala. Masyadong malalim doon sa ma'am. Tas sobrang putik po talaga at mabaho na yung tubig, ma'am. Samantala, magpapatuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa sementeryo hanggang bukas. Mahigpit nating pinagbabawal sa loob yung mga alak, yung mga bladed weapon na nirarason nila na panlinis sa puntod, yung mga maiingay na sound system, pinagbabawal natin yan. Chris, sa ngayon tuloy-tuloy yung pagdagsa ng mga bisita mula sa entrance at exit points dito sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City. Inaasahan nga na nasa 5,000 katao ang dadagsa dito sa sementeryo ngayong undas at nakantabay pa rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng BFP, PNP, CHO upang mag-monitor sa latest na sitwasyon dito sa sementeryo at ma-monitor din o mabantayan yung kaligtasan at seguridad ng mga bibisita dito sa sementeryo. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungca. Ilang bumisita naman sa sementeryo sa Calasiao, Pangasinan ang nadulas at nakaranas ng alta presyon. May ulat si CJ Turida. Full force ang mga otoridad na nagbabantay sa mga sementeryo upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga bumibisita para sa undas. Pero hindi pa rin maiwasan ang ilang insidente. Tulad ng isang senior citizen na nadulas sa loob ng sementeryo, na agad naman tinulungan ng mga kawani ng MDRRMO. Nagkaroon siya ng sugat sa kamay. Mababaw lang naman kaya binigyan namin siya ng first aid. May mga tumaas din ang alta presyon na agad din inalalayan ng mga otoridad. Mahigpit ang inspeksyon ng mga pulis sa mga pumapasok sa sementeryo. Kaninang umaga, nakakumpiska ang pulisya ng itak. Bawal itong dalhin sa loob ng sementeryo. Kaya maya't maya rin ang pag-iikot ng poso sa loob sakaling may nakalusot. Binigyan lang natin ng warning, gustong pumasok. But then, kinuha lang natin, pagka uwi niya, kukunin din niya. Dahil sa naranasang malakas na ulan kahapon, binaha ang ilang nicho. Pero wisyo ito sa mga bumisita sa sementeryo kahit pa maaraw ngayong undas. Tulad ng pamilya Maningding na bumisita sa yumaong mahal sa buhay. Mahirap lumusong kasi ito siguradong may virus. Pero ang 72 anyos na si Lola Lorenza,
Napalusong nga raw sa baha nang bisitahin ang puntod ng yumaong kaanak. Kung hindi sana umulan kahapon, sana konti yung tubig dito. Umulan na naman kasi. Tiniyak ng PNP at iba pang otoridad ang kanilang mahigpit na pagbabantay upang makamit ang payapang paggunita ng undas. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ilang sementeryo sa Pampanga lubog pa rin sa tubig baha. Silipin sa report. Kahit wala ng ulan, lubog pa rin ang ilang nicho sa isang sementeryo sa barangay San Nicolas, Masantol, Pampanga ngayong undas. Halos hindi na makita ang mga puntod dahil sa taas ng tubig baha. Kaya ang ilang bumibisita, kinailangan pang magbota at sumuong sa baha para madalaw ang kanilang mga yumaong kaanak. Ang ilang dumadalaw naman sa sementeryo sa barangay San Rafael sa bayan ng Makabebe, kinailangan pang sumakay ng bangka para makapagtirik ng kandila sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Alas 6 pa lang kaninang umaga, maaga nang bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ang ilang residente sa Lawag City, Ilocos Norte. Sinamantala na raw ng ilan ang pagpunta ng maaga sa sementeryo dahil tiyak na marami ang tao pagsapit ng hapon hanggang gabi. Samantala, may mga naghahabol din para malinisan ang puntod ng kanilang mga yumao. Sa Nueva Ecija, maagang inilatag ng mga otoridad ang Motorist Assistance Center at Uplan Kaluluwa para tiyakin ang maayos at payapang paggunita ng undas. Mahigpit ang ipinatutupad na checkpoints ng kapulisan sa mga kalsada at may mga nag-iikot sa loob ng mga sementeryo para maiwasan ang pananamantala ng mga kawatan. May mga nakaantabay ring mekaniko sa mga motorist centers sakaling kailanganin ng mga motorista. Samantala, nakapreposition din ang heavy equipment ng Nueva Ecija DPWH 1st District Engineering Office sakaling kailanganin. Bunsod na rin ang nararanasang sama ng panahon dulot ng Bagyong Leon. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Presyo ng bulaklak sa Baguio City mas lalo pang bumaba ngayong araw November 1 dahil sa kakaunting buyer. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ngayong hapon ay mas lalo pang bumaba ang presyo ng ibinibentang bulaklak sa Malcolm Square sa Baguio City. Maagang nag-ikot para mag-inspeksyon ng PNP sa mga bentahan ng bulaklak sa Malcolm Square sa Baguio City. Daing ng mga negosyante ang matumal na bentahan dahil sa kakaunting buyer. Kaya naman, mas lalo pang bumaba ang presyo ng mga bulaklak ngayong araw. Bumaba na siya, ma'am. Yung iba, binababalik na namin sa kung ano yung kuha ng presyo namin na pinangbili namin sa mga farmer. Kasama ang mga anak, maagang bumisita sa puntod ng mga yumaong kaanak sa Baguio City Public Cemetery si Pierre Apostol. Alas 7 pa lang ng umaga, bumiyahe na sila para makaiwas sa traffic at maging sa dagsa ng mga tao. Kasi yung rain din, mahirap na paghapon. So ang kuwan namin, the earlier the better. Bandang alas 10 ng umaga kanina, nagsimula ng gumanda ang panahon. Kasabay nito ang dagsa ng mga bumisita sa public cemetery. Bahagya namang naranasan ng traffic build-up sa Nagilian Road kaninang magtatanghali. Kasunod nito, nagpatupad ng traffic scheme ang otoridad. Meron lang tayong nilagay na control point dito sa baba, yung sa may circumferential. Kung mag-clog po itong area na ito, so lahat ng passing through, iko-control siya ni control point. Bukod sa Baguio City, mahigpit ding binantayan ng otoridad ang nasa 200 sementeryo sa Cordillera Administrative Region. Maaga nag-ikot ang otoridad sa mga public cemetery. Sa mga cemeteries, saka sa mga tourist assistance, mga 1,200 plus na pulis. Tapos meron tayong force multipliers na 800 plus. Region-wide po ito. Bukod sa mga sementeryo, patuloy ding binabantayan ng otoridad ang mga tourist attractions sa Baguio City. Kumpara kasi nung nakaraang mga araw, mas marami raw ang turista ngayon ayon sa BCPO. At dahil long weekend, pinaghahandaan na ng otoridad ang dagsa ng turistang aakyat simula mamayang gabi. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga turista sa iba't ibang tourist attractions. Gaya na lang sa Diplomat Hotel, Lourdes Grotto at maging sa Burnham Park. We expect the usual crowd or number of the people. Yung weather mo ng Baguio, talagang binibisita po yan. Ang magkakaibigan na ito mula sa Negros, napiling sa Baguio City mag-long holiday weekend para makapag-relax. Maganda naman po, at saka thankfully na maganda na po yung weather, at saka wala na po yung bagyo. Ngayon pa lang, nag-abiso ng otoridad sa posibleng traffic build-up ng mga sasakyan ngayong long weekend.
Chris, maghapon ng maayos ang lagay ng panahon sa Baguio City kaya naman dagsana yung mga turistang namamasyal sa iba't ibang tourist attraction sa City of Pines. Samantala ayon sa PNP bukas, expected na mas marami yung mga turistang aakyat sa lungsod ng Baguio para i-enjoy ang long weekend. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Halloween display sa gilid ng kalsada sa Mariveles, Bataan, agaw atensyon. Silipin sa report. Pagsapit ng Halloween season, dinarayo ang Halloween display na ito sa Sitio E Road, Barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan. Sino ba naman ang hindi mapapastop at picture kung masasalubong mo ang mga zombie na ito sa tabi ng daan? Ito ang Halloween display na 9 na taon nang ginagawa ng couple na sina Ariel Bravo at Rhea de la Peña. Gamit ang mga plywood, PVC, sako, mga damit na nabili sa ukay-ukay at recycled materials, iba't ibang horror characters ang kanilang nagagawa. 9 na taon na po namin ginagawang mag-asawa ang ganitong tema. Isa na rin pong paraan na paggunita ng mga yumao nating mahal sa buhay at magbigay kasiyahan na rin po sa mga tao na nakakawala po ng pagod kapag nakikita po namin silang natatakot at natutuwa. Pagpasok mo sa display, aabang na sa iyo ang sementeryo. Tiyak na mapapa-jumpscare ka sa mga bangkay na ito sa loob ng kabaong na gumagalaw pa. Mayroon ding zombie bride, mga bangkay na umaahon sa lupa. At kung chill time naman ang hanap, pwede rin kayong makitagay and bonding with the zombies. Main attraction din sa pasyalan pagsapit ng gabi, ang mga batang nakasuot ng mga nakakatakot na costume. Ang aming pong Halloween display ay gawa po sa mga recycled materials na bigay po ng mga taong tumutulong at sumusuporta po sa aming mag-asawa. Libre ang pagpasok sa horror display pero tumatanggap din sila ng donasyon na gagamitin para sa trick or treat ng kanilang Halloween party. Magtatagal ang nasabing horror display hanggang November 3. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Leon at ngayon tinatawag na sa international name na Kongray. Sabi ng Pag-asa, babaybayin na nito ang East China Sea. Habang patuloy na lumalayo sa ating bansa, posible pa rin magdulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan yung trough o buntot ng bagyo sa ilang lugar. Localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Northern at Central Luzon, lalo na sa Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Posible namang bahagyang mabawasan ng ulan pagsapit ng gabi. May tsansa rin ng ulan sa Visayas at Mindanao. Mga nangunguhan ng kandila at atang na iniwan ng mga bisita sa sementeryo mahigpit na binabantayan ng mga otoridad. Narito ang report. Batid ng mga otoridad ang pagkakaroon ng ilang kabataan sa loob ng sementeryo na nangunguha ng mga alay para sa mga yumao o yung tinatawag na atang. Kaya mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad kabilang na ang mga kawani ng PNP at POSO sa mga ito. Nakamonitor din ang MDRRMO sa sitwasyon. Bukod daw sa atang, kinukuha rin daw ang mga itinirik na kandila sa mga puntod ng yumao kahit hindi pa ito nauupos. Iyon ay isang paglapastangan sa paniniwala at saka yung alay natin sa mga namayapang mahal natin sa buhay. Kaya pinagbabawalan po natin na huwag po nilang gawin po yan. Ang atang ay nakagawian na ritual, lalo na ng mga Ilocano, bilang pag-alala sa mga namayapang mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng atang o pag-aali ng pagkain, pinaniniwalaan na naitataboy nito ang masamang espiritu. Batid din ng ilang bisita sa sementeryo tulad ni Janjan, ang mga umano'y nangunguha ng atang. Maya-maya naman po, pag alis na kami, dadalhin na rin po namin yung mga atang para
hindi na rin po nila kunin. Babala ng Health Authority, ang mga atang o ang mga pagkain na iniiwan sa mga nicho ay pwedeng maging kontaminado, lalo na kung matagal lang na-expose sa paligid. Pwedeng maging kontaminado. At kung naging kontaminado po yan, ang ibig po sabihin pwede ho kayo magkaroon ng mga sakit, especially infection or even poisoning. Paalala ng otoridad na kung anuman ang inialay sa patay, wag nang kunin o kainin at baka yan pa ang magdulot ng problema sa kalusugan. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ilang bisita naman na tila ginawang mini reunion ang pagdalaw sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay sa Bangaldan, Pangasinan. Tunghayan sa report. Ngayong Undas, tila ginawang mini reunion ng ilang magkakamag-anak ang pagbisita sa sementeryo. Tulad ng pamilya Estayos sa Bangaldan, Pangasinan, nagkaroon ng simpleng salo-salo bilang banding ng pamilya. Pista ng patay, andito kami. Dito na kami kumakain, nagluluto na kami sa bahay para mas masaya. Kanya-kanyang paraan ng pag-alala ng mga yumaong mahal sa buhay ang ilang bisita. Kahit isang beses sa isang taon, madalaw ang mga puntod ng kanilang yumaong kaanak. Dumalaw, magdasal, maipanalangin ang kaluluwa na kanuluwa nila, ganun lang. Kailangan mo talagang pumunta rito. Ngayong Undas, nasa 80,000 ang inaasahang bilang ng mga bibisita sa iba't ibang sementeryo sa bayan. Tiniyak ang maayos na koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga bisita. May bago tayo namang plano, yung sabi ko ngayon, 1 way in, 1 way out. So hopefully ma-address yung problema last year kasi yun isang nakita ko na problema. So yun yung isang minumonitor natin. And so far, lahat ng mga intersections and yung national road natin is medyo manageable naman yung ating traffic. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilao Dongka, One North, Central Luzon. Matapos manalasa ang bagyong Christine at Leon, presyo ng gulay sa Baguio City triple ang itinaas. Tutukan sa report. Mag-aalas 8 na ng umaga kanina pero bilang lang ang bumibili ng mga gulay sa Baguio City Public Market. Ilang linggo na rin na matumal ang bentahan ng gulay dahil sa sobrang taas ng presyo. Kaya naman po sobrang taas po ngayon ng gulay, gawa po talaga ng bagyo. Matapos manalasa ang bagyong Christine na sinundan pa ni bagyong Leon, halos triple itinaas sa presyo ng mga gulay sa lungsod. Apektado kasi na nagdaang mga bagyo ang mga taniman ng gulay, kaya ang resulta, kukonti ngayon ng supply. Meron pa rin naman po, hindi naman po naapektuhan yung supply natin ng gulay dahil Meron at meron pa rin po. Yun lang po ang naging problema lang din po talaga yung pagtaas ng gulay. Wala namang magawang ilang mamimili kundi bumili ng mga gulay. Pero dahil sa may kamahalan, pakonti-konti na lang ang kanilang binibili. Okay na, kaya naman. Basta may kunti-kunting tubo, okay na. Sa ngayon, nasa 280 hanggang 300 pesos ang kada kilo ng broccoli, habang nasa 200 pesos ang kada kilo ng carrots. Ang lettuce naman, mula sa dating 200 pesos per kilo, mabibili ngayon ng 600 pesos per kilo. Kung magtutuloy-tuloy ang magandang panahon, inaasahang unti-unti na ring babalik sa normal ang presyo ng mga gulay ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura. Sa tingin naman natin, normalize naman within these few days yung presyo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Mga nakalaylay na kable sa harapan ng Bangaldan National High School sinimulan ng ayusin ng otoridad. Sundan sa report. Tinanggal na ang mga nakalaylay na kable sa harapang bahagi ng Bangaldan National High School. Peligroso na kasi ito sa mga residente, lalo na sa mga dumadaang motorista. Katuwang ng PNP ang mga kawani ng BFP sa pagtanggal sa mga nakalaylay na kable. Ng ating public safety services kasi nakikita natin, especially malapit sa ating police station, yung mga nakalaylay na wire na hazard yun sa ating mga mananakay at yung mga sasakyan na dumadaan doon sa area. At least naayos na, matagal na yun eh. Siyempre iwas disgrasya na yun. So okay na, mas mabuti, naayos na. Malaking tulong dahil po iwas sa disgrasya. Patuloy ang koordinasyon ng PNP sa mga telco company upang tuluyang maaksyonan ng iba pang nakalaylay na kable sa iba't ibang bahagi ng bayan. Sinubukan namin kontakin itong mga concerned telcos pero hindi sila nagre-response doon sa ating tawag. So minabuti namin gawan ng temporary solution pag-aayos doon sa mga wire na nakalaylay. But hindi namin magawa ng
maayos yun kasi may mga, alam namin, may mga sensitive na mga wires, baka may maputol kami. So, continuous coordination pa rin. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Video na isang Korean national na nakipaghabulan sa otoridad matapos makitang walang saplot habang nakapark ang sasakyan sa Clark, Pampanga, viral sa social media. Tutukan sa report. Sapul sa viral video na in-upload ni Michael Angelo Legaspi ang pagsita ng isang enforcer sa isang itim na SUV sa harap ng isang hotel sa loob ng Clark Freeport Zone sa Pampanga. Pero imbis na tumigil, inararo ng sasakyan ng security kung saan napuruhan ng motorsiklo at muntikan pang masagasaan ng guard. Pagkatapos matamaan ng security, bumuelo at nagmaniobra pa ito at saka humarurot palayo. Ayon sa pamunuan ng Clark Development Corporation, isang 41 anyos na Korean national ang sinita ng mga enforcer sa viral video matapos itong makitang nakapark habang walang saplot. Yung roving motorcycle namin na which are manned by private security guards. Yes. So doon siya na-encounter kaya ni-stop siya doon pero binangga niya yung motorcycle, kamontik pang nasagasaan pati yung security guard. Na-corner ng mga otoridad ang Korean national sa isang gas station. Sinubukan pang pababain ng Korean national sa kanyang sasakyan pero nagtangka pa itong tumakas kaya sumadsad ito sa pump ng gas station dahilan para ito ay magliyab. Naka-respond naman yung aming mga fire trucks kaya napatay ang sunog within 15 minutes. Kasalukuyang nagpapagaling ang Korean national sa ospital matapos magtamo ng mga paso sa katawan. Nakatakda namang maghain ng patong-patong na kaso ang CDC laban sa Korean national. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Pagpapataas sa ilang bahagi ng Tapak Road sa Dagupan City, sinimula na ng DPWH. Narito ang report. Patuloy ang rehabilitasyon sa bahagi ng Tapak Road sa Dagupan City na sinimulan ngayong Oktubre. Puspusan ng pagtatabo ng lupa sa isang linya ng kalsada. Bahagi ito ng road elevation project ng DPWH na layong masolusyonan ng baha sa lugar. Pero nagdudulot daw ito ng mabigat na daloy ng trapiko para sa ilang motorista. Okay lang naman, ma'am. Kaso kung minsan dating yung labasan, doon na magkakatraffic, ma'am. Kasi dagsaan na yung labasan ng mga estudyante. Batid ng DPWH na bahagyang naantala ang proyekto dahil sa mga bagyo. Itinigil din muna ang trabaho ngayon upang bigyang daan ng pagunita ng undas. We are very eager na tapusin, ma'am, lalo na yung ito sa may intersection ng Perez sa MH. Medyo nagde-delay po kami dahil sa mga bagyong dumarating. Opo, actually, parang last week po, nakaschedule kaming tambakan na sana yun yung mababa na naiwan po sa part ng intersection doon. Target ng DPWH na matapos ang mga proyekto bago matapos ang Nobyembre. Tiniyak ng ahensya na itutuloy ang konstruksyon pagkatapos ng undas. After na lang ng undas, doon na lang po namin tambakan ulit yung natitirang po doon yung sa intersection mismo. By Monday or Tuesday po, ng gabi, mag-start na po kaming magtambak doon. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilao Dungka, 1 North Central Luzon. Namahagi ng relief goods ang lokal na pamahalaan ng HN Nueva Ecija sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dulot ng Bagyong Christine. Nasa 1,562 families katumbas ng 6,166 individuals ang naapektuhan sa 16 na barangay ng HN. Ayon sa LGU, may nakalaang calamity fund para sa mga residenteng apektado ng kalamidad. Samantala, umabot naman sa 4.6 million pesos ang naitalang danyo sa sektor ng agrikultura sa bayan. Pakinggan ang panibagong single ni sparkle artist Tanya Ramos na I'll Be There. Narito ang report.
Naglabas ng kanyang panibagong single sa ilalim ng GMA playlist si Sparkle artist Tanya Ramos na pinamagatang I'll Be Here. Ang I'll Be Here ay isang soft and sentimental song na nagbibigay diin sa melodic singing voice ni Tanya. Ang 18-year-old na si Tanya na anak ng aktor na si Wendell Ramos ay unti-unting umuukit ng sariling pangalan sa showbiz industry. A good friend of mine wrote that song, si Miss Natasha Correas po. She wrote I'll Be Here. And I chose that song because of its genre. And I guess for me, I really found the lyrics sweet yet simple. Personal raw na iniaalay ni Tanya ang I'll Be Here para sa kanyang mga kaibigan dahil tulad daw mismo ng pamagat ng kanta, lagi raw siyang nandyan para sa kanila. Favorite part ko of the song is the first verse, which goes, waiting for the time we finally open up your heart. I am here not too far. Mapapakinggan na ang I'll Be Here sa lahat ng music streaming platforms. Claire Lacanilaw, Dongka, One North Central Luzon. Ilang beachgoers naman ang dumagsa sa Tondaligan Beach ngayong long weekend. Silipin sa report. Sinamantala ng ilang beachgoer ang mamasyal sa Tondaligan Beach sa Dagupan City ngayong Undas. Sakto rin kasi ito sa long weekend. Upang makaiwas sa dagsa ng mga tao sa sementeryo, pinili munang mamasyal sa dagat ang pamilya ni Dayan mula Caloocan. Yung tao konti lang kasi ngayong time na to para hindi rin kami makasabay sa dagsa ng tao. So bibisita kami sa mga namin after siguro na mga Sunday para konti lang din talaga yung tao. Ang hirap kasi makipagsiksikan lalo na may mga bata din kami. Bago naman pumasyal sa beach, nagtungo muna sa sementeryo ang pamilya ni Michael mula Bulacan. Ngayong araw nila piniling mamasyal kung kailan hindi pa ganoon karami ang tao sa beach. Inuna na namin po kahapon. Kasi hindi ho namin sinabayan yung yung clag ng tao ngayon. Kaya kahapon, inunahan na namin. Tapos dito naman po kami ngayon. Umaasa ang ilang shed owner na makababawi sa kita lalo na sa weekend. Sana tuloy-tuloy na hanggang pista ng Dagupan. Balong taon ganon. Full force ang pagbabantay ng mga lifeguard sa baybayin. Target ng otoridad ang zero drowning incident ngayong long weekend. Sakaling man po na may pumasyal dito sa Dagupan, Bunuan, Tondaligan, pinagbabawal po namin yung pagdadala ng salbabida. Life jacket po ang pwede dito sa amin. Tsaka nga po, bawal po tayong lumayo sa ngayon. Gawa po ng high tide po sa umaga at maglo-low tide sa hapon. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, Dungka, One North Central Luzon. Samantala, paggawa ng iba't ibang disenyo ng kabaong kumikitang kabuhayan sa isang barangay sa Santo Tomas, Pampanga. Narito ang report. Pagdating sa maganda at dekalidad na kabaong, kilala ang Barangay San Vicente sa bayan ng Santo Tomas na tinaguri ang Home of Quality Casket sa Pampanga. On point ang disenyo ng mga kabaong at world-class ang datingan. Ako baga sa amin, ma'am, kahit papano, meron namang quality tapos and then, solido lang yung trabaho namin. Talagang nakapokus kami sa gawain. Sa Barangay San Vicente, makikita ang iba't ibang uri ng kabaong. May mga simple na gawa sa kahoy, may gawa sa metal, mayroon ding special kabaong tulad ng US style na ito na kulay brown. May monochromatic, marble at standout ang mini sleeping beauty kabaong with matching ilaw pa. Ayon sa barangay, ang paggawa ng kabaong ang pangunahing trabaho ng mga residente sa lugar. Nag-start ito noong 1970 to 60 to 70. So mga 60s na ito. Kasi halos yung mga trabaho dito, mga tao lang. Dito sa San Vicente, mga 50-60% nagtatrabaho dito sa mga tao. Bawat kabaong ay nagkakahalaga ng 1,000 hanggang 350,000 pesos o higit pa, depende sa laki, klase at disenyo. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Mga kapuso, 54 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon.
Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.